Alam nyo ba na ang mga gawaing bahay nakakapagpababa ng ating blood pressure at pinalalakas ang ating mga katawan? Ang simpleng pagwawalis ay isa lang sa sumusunog sa mga sobrang calories na isa sa nagiging sanhi ng diabetes. Bagamat sa iba ang turing sa gawaing bahay ay gawaing pambabae daw at nakakabawas sa ating pagkalalaki sa aking palagay ay walang katotohanan. Bagkus lalo tayong napapamahal sa ating mga asawa dahil hinahatian natin sila sa kanilang mga gawain. Maging ang pagdidilig ng halaman ay isa ring magandang gawain lalo na kung gagawin sa umaga at hapon. Sa kadahilan ng bukod sa pinalalamig ang iyong kapaligiran ay nababawasan pa ang iyong stress sa buhay at pinapaganda pa ang iyong kapaligiran. At alam mo ba na pwede ka ring kumita sa paghahalaman at pwede mo pa itong ibenta ng mahal kung maganda ang iyong pag-aalaga. Maging ang pag-aalaga ng mga manok at sisiw ay maganda ring aliwan at nakakababa din ng blood pressure at nakakaginhawa sa pakiramdam. Lalo na kung sa pagdating mo galing sa labas ng tahanan ay tuwang-tuwa ang mga alaga mo sa tuwing makikita ka at minsan mapapaisip ka pa na minsan mabuti pa ang hayop dahil nasa lubong sila pero ang tao di ka mapansin dahil sa kaka-cellphone, joke lang po. Bukod sa magandang aliwan ng mga manok ay pwede ka ring kumita kapag malalaki na ito at pwede mo ring katayin kapag wala ka ng maiulam. Pansinin mo ang aking mga magagandang sisiw. Maging ang paglilinis at pag-aalaga ng mga isda ay isa ring magandang gawain lalo na kung may lugar ka na pwede mong lagyan ng tilapia, dalag o African hito para mayroon kang pampalipasan ng oras. Sa palalamukan ko na ito paliguan ay may 3 akong malalaking African hito at naiengganyo akong alagaan sila at talaga namang kung kumain ay sobra. Ang laki ng aking African hito ay sinlaki na sila ng braso ng tao at mabilis lumaki ito lalo na kung pakakainin mo sila ng mga laman, loob ng isda o manok. Dati nag-aalaga ako dito ng tilapia pero nababansot sila dahil kailangan ng tilapia ay natural environment at maruming tingnan dahil hindi free-flowing ang supply na tubig. At kung wala naman kayong malagyan ng isda, ay pwede rin namang magtanim kayo ng gulay kaysa tumambay kayo at sayangin ang oras sa kaiisip kung papaano yayaman. Alam nyo ba na sa gulayan ko na ito ay hindi ko na iniisip kung ano ang ulam sa umaga? Dahil ang mga nakatanim dito ay iba-iba. May halamang malunggay, kamote, okra at kalabasa na abnormal ata dahil sa dami ng bunga. Kaya lang hindi makalaki ay dahil inuunahan ako ng mga fruit flies at mabuti na lang biglang nangawala sila sa hindi ko malamang dahilan. Salamat sa time nyo na panoorin ang aking video, paki-like and follow kung nagustuhan nyo ito. Salamat.